welcome to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Shaira, 39 years old. Hingi lang po sana ako ng advice. 5 taon na po kaming nagsasama ng partner ko na si Henry. Hindi niya tunay na pangalan. Sa 5 taon na yun, Mama Colleen, okay po ang pagsasama namin. At masasabi ko na masaya naman po ako kasi ang nakasama ko sa buhay ay mabait. Opo, mabait po si Henry. Ang concern ko lamang po ay yung mga kamag-anak niyang nakapaligid sa amin. Mama Colleen, for 5 years, maayos naman kami ni Henry. For 5 years, wala po ako mairereklamo sa pagsasama namin ni Henry. Pero sa diyaatang hindi may iwasan na may mga bagay na hindi kayo mapagkakasunduan, lalo na kung may mga kamag-anak na hindi mo rin makasundo. Ito nga po yung concern ko. Yung mga kamag-anak ni Henry na nakapaligid sa amin at yung pamangkin niyang lalaki na nakasamaan ko ng loob. Hanggang ngayon po, kasamaan ko po ito ng loob simula po nang magsama kami ni Henry. Mama Colleen, nakilala ko si Henry na palainom siya. Well, okay naman sa akin na umiinom siya. Pero syempre, lagi ko pa rin siyang pinagpaalahalahanan na wag susobra. Dahil si Henry po, may story siya ng maoy pag siya po ay nalalasing. Ano yung maoy? Text mo nga ka-winner, ano yung maoy? So si Henry po ay maoy kapag siya po ay nalalasing. Kaya lagi ko siyang pinagbabawalan or pinapaalalayan at pinapaalalahanan na okay lang uminom, tanggap ko ang pag-inom-inom mo, pero alalay lang. Isang gabi po, pumunta sa bahay namin yung pamangkin niya at nag-inuman po sila. Kinausap ko po yung partner ko na wag masyadong iinom dahil nga natatakot po ako na baka mawala na naman siya sa sarili niya. At yun na nga yung kinatatakot ko, na sobrahan si Henry. Kaya nagtalo po kami sa harap ng pamangkin niya. Nag-away kami ng partner ko at nagkapalitan kami ng hindi magagandang salita. At eto na nga, Mama Colleen, dito na pumasok ang problema. Sa pagtatalo namin ni Henry ay nakialam ang pamangkin niyang lalaki to the point na minura niya ako ng PI at hayop daw ako. At kung ano-ano pa pong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Sabi dito ni Lizelle na Baclaran, maoy means nagwawala. Pero after nun, Mama Colleen, after akong ma-PI, matawag na hayop, at after sabihin yung mga masasakit na salita na tumagos sa aking buto, nagsorry naman po yung pamangkin ng partner ko. But to be honest, masama po yung loob ko sa pamangkin niya hanggang ngayon. Dahil minura-mura niya ako, hindi ko yun matanggap. At ang lalong hindi ko matanggap ay yung pagsalitaan ako ng masasakit na salita. Yung tipong hindi na niya ako nirespeto. Hindi niya pa alam na may sakit ako sa puso at high blood ako. Mama Colleen, ngayon, lumipas ang maraming taon.
gustong makituloy ng pamangkin niyang lalaki at ng asawa nito sa bahay namin. Ang akin naman po, hindi naman sa madamot ako, pero ano po ba ang gagawin ko? Tatanggapin ko po ba sila? Kasi sa totoo lang, Mama Colleen, sa tuwing naaalala ko ang pagmura niya sa akin at pagsalita ng masasakit, hanggang ngayon, naiiyak po ako. Tipong tumataas yung presyon ko, sumisikip yung dibdib ko. Parang hindi ko po kaya. Dahil nga po sa nangyari. Again, dapat ba natanggapin ko siya sa pamamahay namin? Sana po ay mapayuhan niyo ako sa aking pinagdadaanan. Ayokong maging madamot, pero may nais lang akong protektahan. Ano ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Shaira, 39 years old. Diretsuhin na natin to, bebe ko, no? Diretsuhin na natin yung pinagdadaanan po ni Shaira. Para tapos na. Kung meron kayong song na babagay dito sa kwento natin, i-text nyo din (0977-7000-915). Sinesearch ko dito yung song na Maoy eh. Wala pala tayong Maoy na song. Meron bang ganon? Magagawa nga ako ng lyrics ng Maoy. Para pag may ganitong storya o diretso, Maoy. Sabi dito, Maoy means maligalig pag nalalasing. Maoy means pag nalalasing, nagwawala, nakapagsasalita ng hindi maganda, naghahamon ng away, yung iba. Sabi naman dito, Maoy is look like me, mean to say praning at nag-aamok. Ayan. Maoy means, ayan, pabida daw muna si Braille Miranda na nagte-training ngayon sa Spanya para sakay ulit ng barko. Ayan, maraming salamat po, wag ka daw mambabae. Galing kay Miss Alinduge ng Ermita Godesco Tower. Maoy, it means nagwawala. So, yun na nga po yun, ha? Thank you, thank you, thank you. So, anyway, diretsuhin na natin, B. Sabi dito, sabi ko, mag-request kayo ng song, Laklak na lang, Mama Colleen. Pwede! Never pa tayong nag-play ng di ba? Heart to Heart with Mama Colleen. Tapos magwawala, laklak. O pwede, sige. Sino tong nag-request na to? Ipe-play ko talaga yan. Maiba lang. Well, anyway, diretsuhin na kita, Shaira. Kung ako ang nasa posisyon mo, ganyan na hina-high blood ka, may alta presyon ka, tumataas ang presyon mo, and sabi nga, when in doubt, wag mong ituloy. Di ba, kung meron kang doubt na patuloyin yung pamangkin ni Henry, it's okay. That is your space if you want to protect your space. Di ba? Kung gusto mong protektahan yung space mo, gusto mo ng peace of mind, at medyo marami kang doubts na may mga what ifs ka, when in doubt, wag mo na lang muna patuloyin sa bahay ninyo. Kung masama talaga ugali nila, 'di ba? Syempre, ite-take nila yan negatively. Kung masama talaga ugali nila, iisipin nila, ay, ang damot mo naman, Shaira. Ay, grabe ka naman, Shaira, hindi ka mapagpatawad. Lahat ng libak maririnig mo for sure sa kanila. Kung masama talaga ugali nila, hindi nila marirealize kung ano yung naging mali nila. 'Di ba? Pero kung alam nila na nagkasala talaga sila, kahit humindi ka, hindi nila iti-take against sa'yo yan kasi kailangan nilang intindihin na nasaktan ka. Kailangan nilang unawain without any explanation. Para sa akin, they should read between the lines kapag ka ang decision mo, pag ang answer mo, it's a no for me. 'Di ba? So, yun lang. Ako, again, kung ako ang nasa sapatos mo, ano bang size mo? Kakasya ba? Size 6 ako, ikaw? Pag open, size 6. Pag close, size 7. Ikaw ba?
But seriously, if I were in your shoe, wag na. May history na eh. Pangalawa, nung bago pa nga lang, di ba bago pa lang kayo, magkakilala ni Henry, binastos ka na. Ngayon pa kaya na mas malalim na ang pinagsamahan ninyong dalawa. Pangalawa din, ang dami kong pangalawa. Pangatlo, again, that is your space eh. Kung ayaw mong merong pumasok, may intindihan ko at dapat nilang intindihin yon. Alam niyo may mga taong hindi naman sa kaartihan pero minsan ayaw talaga nila ng may kasamang iba. Hindi lang dahil maarte sila, hindi dahil madamot sila. Kasi yun na nga lang yung safe place para sa kanila eh. Bakit ako magpapapasok ng feeling ko hindi ako magiging safe? Kumbaga sa bangko, hindi ako magpapapasok ng magnanakaw. Hindi ako magpapapasok ng unidentified person kahit kamag-anak ko pa ito. Kasi pinoprotektahan mo yung pribado mong buhay. Pinoprotektahan mo yung pagsasama ninyong dalawang mag-asawa. Kasi alam mo, the moment na papapasukin mo yung pamangkin niya, day, araw-araw maoy si Henry. Syempre, hindi makakahindi si Henry kapag nagyaya yung pamangkin niya. Uy, magano tayo, inom tayo. Tapos ikaw kukontrabida, edi lalabas ka na naman na kontrabida, edi mag-aaway na naman kayo, 'di ba? So wag na. And eto na lang din, no, lesson learned para sa atin. Lesson number 1, wag tayong nangingialam sa relasyon ng mag-partner o mag-asawa. Kung mag-aaway sila at magtatalo sila over things, lagi niyong i-consider na labas kayo dun. Kasi alam nyo lang na nagsasama sila, alam nyo lang na may relasyon sila, pero hindi nyo alam ano yung mga agreement nila within the relationship. Hindi nyo alam kung ano yung rules nila sa kanilang relationship. So never makiepal kung hindi ka part ng relasyong ito. Number 2, kung may mali kang nakita na ginawa ni Shaira, hindi rin tama naman na mumurahin mo si Shaira sa pamamahay niya. At hindi madadaan ng pagmumura yung pag-address ng issue o problema. Lahat po pwedeng madaan sa maayos, mahinahon na usapan. Huwag tayo magpapadala sa emosyon. Kasi again, kapag tayo po ay galit, kapag tayo po ay nagpadala sa emosyon, yung mga nasabi natin, hindi natin minsan maa-undo. Yung mga nasabi natin, masyado yang masakit. At sabi nga natin, di ba, ang dila masyadong matalas. Malambot ito, pero kapag ka nakapagsalita ng hindi maganda, matalas ito, nakapananakit. Kaya careful po tayo. Okay? Huwag kang epal. Huwag daanin sa init ng ulo at pagmumura kapag ka may hindi nagugustuhan over sa isang tao. Kasi hindi po yun ang solusyon. And number 3, learn to read between the lines. Doon din papasok yung respeto. Kung ayaw nung tao, desisyon ng tao na ayaw kang patuloyin sa bahay nila, respeto. Huwag na lang magsalita ng hindi maganda. Siguro sama-sama talaga ng ugali niyan. Kung yun yung choice niya bakit mo pipilitin? Kung yun yung decision niya Alam mo, minsan aminin natin, bato-bato sa langit ang tamaan sa pool, may mga ganitong klaseng tao. Best example dito, utang. Utang. Yung tipong, ikaw na yung umuutang, pag hindi ka pinautang, ikaw pa yung galit. Yung tipong, akala mo meron kang patago. Pag hindi ka pinautang, ikaw pa yung magsasalita ng hindi maganda. Damot-damot mo naman, kala mo naman, sa'yo na pera mo. Saksak mo sa baga mo. Kung tutuusin, yung inuutangan mo, desisyon niya kung magpapautang siya o hindi. Desisyon niya na protektahan yung pera na pinaghirapan niya. Ngayon, kung hindi ka niya pinautang, kailangan ba i-take against mo yan sa kanya? So, ganun lang din po. So, yun yung parang best example ko para sa'yo. Alright? So, yun lang. Pero, I know, syempre, bilang mabuting tao, alam ko medyo nahihirapan kang magdesisyon because, again, ayaw mong lumabas na masama
ingrata o kung ano man yung gusto nilang sabihin sa'yo. 'Di ba? So, Shaira, ako na lang, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ngayon, ipagdasal mo na sana hindi na sila magsalita ng hindi maganda against sa'yo. Wala kang dapat i-prove. Protect your space. Protect your relationship with your partner. At sana po sa mga katulad po ng pamangkin ni Henry, matuto tayo makibagay. Matuto tayong mag-adjust at matuto tayong mag-read between the lines. Alright? So, yun lang. Pero nasa iyo pa rin ang huling desisyon, Shaira. Kung ano nga ba sa tingin mo ang dapat mong gawin. Basta ako talaga ka-winner, bebe ko. Kapag hindi ako komportable over things, hindi ko yan susunggaban. It's a no for me. Kapag feeling ko, mababother yung peace of mind ko, yung tipong hindi talaga okay, hindi ko na i-go. Kasi mahirap yung half-hearted ka. Alam mo yung parang, papapasukin ko ba o hindi? Alam mo yung meron kang options, 'di ba? Yung meron kang doubts. Kapag ganyan, no talaga. Magalit na ang magalit. Pero I need to protect myself and my partner at all costs. Ika nga. Kasi baka mamaya hindi na lang PI ang ma-receive mo dyan, baka saksak na, ha? Di ba, ang dami natin nababalitaan ngayon na sinaksak ng kasambahay, sinaksak ng pinaka-close na kamag-anak. Yun yung nakakatakot eh. So, wag na tayo magpapasok ng strangers. Lalo na kung medyo naaalangan ka. Alright, hindi ka madamot, Shaira. Again, you are just protecting your space. At may nakaraan na eh. Oo, although past is past. Forgive. Sabi nga, forgive, but never forget. Oy! Ikaw ba ka-winner? Do you forgive and forget? Or you just forgive, but you do not forget? Ah! Grabe, big word. Ka-winner yan po ang kwento ni Shaira. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. It's time for you to speak from your heart. Anong masasabi mo para kay Shaira?